bare months na at marami rin ang hindi na makapaghintay sa vacation season. Kaya kung isa kayo sa mga nagpaplano ng inyong dream vacation, ay perfect po para sa inyo ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Makikipagkwentuhan tayo sa travel enthusiast na si Marian Tagaka para manghingi tayo ng tips pagdating sa pagta-travel at masiguro na perfect at kumpleto ang ating travel bucket list. Good morning, Marian. Welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. So happy to be here. Wow, parang kasama ko lang yan kanina. Sabay kami pumunta rito. Well, anyway, Marian, ano ba ang mga dapat unang gawin kapag ikaw ay nagbabalak na mag-travel? Siyempre, una-unang i-check yung visa requirements. Kasi sa atin sa Pilipinas, hindi naman lahat visa-free tayo. So, ASEAN, visa-free tayo. Pero sa mga bansa na may visa, siyempre yun una-una mong check. Kailangan kung gaano katagal yung stay, anong requirements, anong kailangan. Kasi minsan mahirap eh. Lalo mga Japan, Korea, mahirap yung visa. Lalo pag hindi ka kumpleto ng paper. Ay, kailangan yun. Oy, just for everybody's information, si Marian po, nabisita na niya ang lahat ng probinsya sa Pilipinas at maging ang lahat ng ASEAN countries. Naikot niya na eh. Oo. Ngayon, etong question ko, kasi usually sa atin, yung time management eh. Ang hirap magbakasyon dahil meron ka mga responsibility na maiiwan. So paano ba yung time management? At syempre, yung pagbabudget din para meron ka rin panggastos pag nagta-travel ka. Oo. Actually, yung budget, depende sa iyo yan eh. Pag ako tinatanong ng mga kaibigan ko, gano'n, magkano yung nagagastos mo? Actually, hindi ako makasagot kasi depende sa akin eh. Kunwari, sa pagkain. Siyempre, may time na kakain ka sa social para ma-experience mo. May time naman nakakain ka 7-Eleven na lang, parang pwede na yung gano'n. Parang balance mo lang. Kahit naman sa mga activities eh, yung iba mahal, yung iba mura. So, balance mo lang kung ano yung mas importante or yung mas gusto mong maranasan. It's the memories na kinikip mo, Yes. not really about the budget. Kung pwedeng makapag-budget ka. Well, marami ng videos online na pwede mong panoorin. Ang daming, sobrang daming. Makikita mo kung ano yung expect mo dapat. Kunwari, sa lugar na yun, ano expect mo, ano yung dapat mong puntahan. So, mapaplano mo siya ng maayos. Kung ano lang yung bibigyan mo ng budget. Well, Marian, as a travel enthusiast, ano ba yung mga recommended places mo na pwede puntahan ng ating mga ka-RSP? So far, kunwari ngayong tag-ulan, pwede tayong mag-Abra. Locally muna pwede tayong mag-Abra. Oo, yung malaking falls ba yun? Yes, yung Kapargan Falls. Yun talaga yung kinikater din namin sa Gala PH for tour ngayon. Kasi yung open lang siya talaga pag tag-ulan. Pag may ulan, doon lang talaga siya maganda. Like, super ganda talaga siya. Hindi naman delikado ang papunta doon. Hindi naman. Like, mas madali na ngayon. Mas madali na ngayon. Like, 2 hours monster truck ride. So, Abra? So, Abra, for local. Okay. For international naman, you can go to Hong Kong, to Japan, of course. Kasi ngayon, parang going to autumn season na sila. So, medyo malamig-lamig na. Medyo palamig na, kumbaga. So, maganda. And ang pinaka-bucket list din ng mga tao ngayon is Northern and Central Vietnam. Which is yung Sapa, Danang, Hoi An. Yun ang bucket list ko rin. Nasa list ko rin siya talaga. So, next year, pupuntahan ko naman siya. Ayan. Ito, Marian, may tips ka ba doon sa mga traveler para, kasi iba-iba tayo ng kultura, no? Minsan, may mga kultura pala na medyo na-violate ka na. Ano bang dapat na sa isip ng isang traveler para pagpunta niya sa isang lugar, siguradong wala siyang masasagasaan ng mga kultura? Isa rin yan, do your research. Sobrang importante ng culture, lalo sa Japan. Iba yung culture nila, halos hindi lahat nag-i-speak ng English. So, yung mga matatanda rin, kailangan mo igalang. Like, may courtesy sila sa train ride pa lang, may courtesy na sila sa pagbili sa tindahan, meron na silang dapat may susundin ka. So, iba-iba eh. Dapat i-research mo rin yung sa mga lugar na pupuntahan mo kung ano dapat yung culture nila. Hindi pwedeng, ay, ganito gagawin ko to kasi ganito yung nakikita ko sa ganito, ganyan. Hindi pwedeng ganon. As much as possible, we respect and we respect the elders talaga dun sa mga lugar. Okay. Parang kailangan talaga deserve natin makapunta sa iba't ibang lugar, no? Kasi sa pagod na ating ginagawa sa araw-araw, kung minsan pwede natin gawin niya. Well, balik ako sa finances. Kung international naman yung biyahe mo, saan ba yung mas advisable na magpapalit ng pera? Sa ngayon, sa technology natin, mostly pag umaalis kami, hindi na kami nag-exchange ng money. Okay. We withdraw na sa local banks abroad. Kagaya may ng, charge yun. No, it's super liit na lang siya. Okay. Like for GCash card, GoTime, and etc.
sobrang liit na lang ng foreign exchange niya. Which Oo is, nga, pag card okay na, kasi pag transfer na pag lang. nag-withdraw ka, you exchange to USD, then you exchange to local currency. Ang laki Ang na laki nung bawas. So, mas possible na yung withdraw through bank talaga. Ayun. Well, marami tayong nare-report na nabibiktima ng travel scam. To, no, marami Oo. online, may mga ino-offer. Paano makakaiwas ang isang individual sa mga travel scam na ito? Mostly, first thing, kung yung agency na kukuhanan mo, kailangan mo muna siya i-legit check. May tinatawag tayo yung legit check. So, titignan mo rin yung page, kung madami na ba siyang tours na nagawa, madami na ba siyang na-cater na ganito, ganyan. Kaya kami, pag may mga nagtatanong din sa amin sa Gallo page, legit po ba? Parang, totoo po ba kayo? Parang hindi po ba to scam? Parang kami, we've been doing this for 8 years. So, parang tignan nyo na lang din sa page namin, ano na yung mga nagawa namin. So, technically, do your research talaga. Lalo sa mga, lalo international, ang dami na i-scam. Like, sobra, like, a lot of money na parang pinangbakasyon na sana nila. Kaya lang, wala sayang, na, lumipad napunta. na. On a personal note, siguro kaya mo rin na-achieve itong pag-travel with different parts of the country and abroad. Siguro dahil may mga kailangan kang i-sacrifice. No? So, how does it feel like you doing this kind of thing? Travel and travel and travel. Actually, ngayon, sobrang fulfilling niya sa akin. Oo, nakakapagod. Nakakapagod talaga siya. Talaga as in burnout din minsan. Pero, pag nakikita mo rin yung smiles ng mga kasama mo, yung na-appreciate nila yung lugar, and even the locals natutuwa sila pag binibisita mo yung lugar nila. Pag pinopromote mo yung lugar nila, natutuwa sila. So, parang yun yung pinakabalik sa amin na parang hindi mo naiisipin yung, ay sayang yung ganito, na sana ganito na lang ginagawa ko. Hindi wala na sa amin yun. Parang ang pinakaano namin, ma-promote namin yung ganda ng Pilipinas, ma-encourage namin din yung ibang tao na libutin din yung Pilipinas. Well, alam mo, Profi, ang lamang sa atin ni Marian, balang araw ang dami niyang kwento sa dami ng kanyang napuntahan. You know, the importance of life is all about significance. And in terms of significance, you have to be happy. That's the most significant thing you can do in your life. And I think based on your answers, you're really happy at the moment. So I'm really proud of you and continue Thank you so traveling. much. Being a travel enthusiast. Yes. Kwento ka muna lang kami sa mga pictures mo, sa mga pinopost mo sa social media. Yes, you can follow me po on social medias. Kung gusto niyo ng tips and more bucket list din na pupuntahan po sa Pilipinas, you can follow me on Instagram at Marian Tagaka. Marian Tagaka. And anyways, on that note, maraming salamat, Marian, sa mga travel tip. Ayan na, mga ka-RSP, huwag po natin kalimutan ang mga tip na ito mula kay Marian para sa isang maginhawa at memorable na biyahe. Tandaan na, ang bawat travel ay mas magiging masaya at ligtas kapag maayos na pinaghahandaan. Thank you.